Hello mga kamidis! Naisipan nga namin mag-air fryer ng liempo. Sabi nga namin ay teternohan namin ng ensalada ng talbos ng kamote at yung kimchi na ginawa ko sa ref. Tapos may ginisa nga akong miswa na nilagyan ko ng dahon ng malunggay. Off ko nga ngayon kaya nagluto ako ng para sa lunch namin. Niready ko na nga ang mga gagamitin. Pero bago ko tuluyang tostahin ang liempo, pinagkuhanan ko muna ang nanay ko ng isang piraso na aking hihiwa-hiwain at tatanggalan ng lahat ng makunat. Kasi nga hindi na siya nakakanguya. Kaya yung mga karne at luncheon meat na sinaserve namin sa kanya ay sinisigurado naming hiwa-hiwang maliit para komportable siyang kainin. Sinimulan ko na nga ayusin ang ilalaga kong talbos ng kamote. Sinigurado kong malinis at nakababad sa tubig na matagal para tanggal ang alikabok at mga dahon. Nga kasarap ang aming ilalunch mamaya. Kaya watch out mga kamidis. May ilang tao nga palang nagtatanong sa akin kung nagmo-monetize na ako sa pagbablog ko. Hindi ko nga sinasagot na hindi pa kasi wala pang 10k ang followers ko. 10k dapat para ma-unlock yung ibang programa ni Meta para makapag-monetize na. Pero hindi na ako umaasa na magmo-monetize ako. Anyway, ginagawa ko na lang ang pagbablog dahil parang libangan ko na at stress reliever ba. Tinry ko rin kasing huminto dati, mga 8 buwan ako hindi nag-vlog. Tapos hinahanap talaga ng sistema ko. Lagi lang ako umiisip at sinasabi ko sa sariling babalik nga ako sa pagbablog. Kahit kumita man ako o hindi. Nagkaroon naman ng isang pagkakataon nung last 3 months ago na nag-start ako at nagtuloy-tuloy na nga ngayon. Kasi sa mga katulad naming nagbablog, sikat man o hindi, naging bahagi na to ng sistema namin. Parang madura ka lang, ibablog mo na agad, mga ganyan. Hirap din yung mag-vlog kasi nga marami ka rin na isusugal. Una, yung kahihiyan para sa pamilya mo. Para sa anak mo. Kahit pa paano, supportive ang pamilya ko kahit nakakaya ginagawa ko. Tuod sila at nilalike pa nila. Pagkakataon talaga na gusto ko na rin huminto kasi nagiging sagabal din siya sa pagtatrabaho ko. Imbes na yung after ng work ay magpapahinga na lang ako ay gagawa pa ako ng content para maipost ko dito. Kaya lang kapag may time na hindi ako nagpo-post, hinahanap din talaga ng katawan ko yung pagbablog. Siguro nga I was born vlogger. Hindi nga lang para sumikat. Hindi ay magkaroon ng libangan kapag walang ginagawa. Nag-uusap nga kami ng nanay ko dyan. Tinatanong niya kung kaninong bahay daw to. Hinahanap niya nga yung sister ko na nagbabantay sa kanya na regular. Sabi ko nga ay umalis at nagpunta sa department store at bumili ng mga bathroom tissue at panglinis dahil nga darating yung kapatid ko mula sa Germany at sa susunod na araw naman ay yung kapatid ko naman sa state at after a week naman ay darating naman yung kapatid ko sa Japan kaya busy nga sila at ako ang naiwan para sa pagbabantay ng nanay ko. Tinatanong nga ng nanay ko dyan kung sino-sino daw yung darating. At nung sinabi ko nga yung mga pangalan ng anak niya, sabi ko nga kilala mo pa ba sila? Mga hindi nakakaalam ay may Alzheimer nga ang nanay ko at may dementia. Sinabayan na rin ang pagiging bipolar. Pinakyaw niya na. Kaya nga para na kaming may baby sa bahay. Madalas nga ang tawag niya sa akin ay ate. Ako daw yung ate niya. Ako daw ang pinakamatanda sa kanya. Laki na nga ng pinayat ng nanay ko kumpara last year. Ako nga yung picture niya last year na intact pa yung mga katawan niya at maganda pa. Medyo mataba pa siya nun. Pero nga ngayon ay payat na kasi may mga pagkakataon na hindi na siya kumakain at pagbibigyan mo nga siya ng pagkain, tinatanong niya kung kakainin niya daw ba yun. Tanda lang sa nanay ko kahit na nagka-Alzheimer siya hindi niya nakalimutan